Blessed be the name of Jesus. Come on, church. Hallelujah. Sa patuloy nating pagpupuri sa ating Panginoon, sa paghahanda natin, mga kapatid, ang ating mga sarili, hallelujah, sa salita ng Diyos. Ang sabi kanina, mga kapatid, hallelujah, uuwi ka, hallelujah, may kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Hindi ka uuwi na kung ikaw, mga kapatid, ay may kalungkutan na nakarating dito, hindi ka uuwi na ganun pa rin. Dahil, hallelujah, patuloy tayo, mga kapatid, hallelujah, na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Come on, church. Hallelujah. Dakilang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sa ating napakinggan na lesson kanina, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Nandun ang kagalakan ng buong pamilya. Ay sa pamamagitan din, mga kapatid, sa tulong na biyaya ng Diyos sa bawat isa na ipamuhay natin yon. Amen? Wala ni isang ina dito na hindi nagdi-desire na magkaroon ng pamilyang masaya. Pamilyang naglilingkod sa Diyos. Pamilyang, mga kapatid, na pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Woo! At patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Hallelujah. Wala ni isa sa atin na magaling, mga kapatid. Ngunit nandoon salamat sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, sa inyong notes, hallelujah, a woman's call to eternal impact. Pag sinabing eternal impact, hallelujah, hindi hanggang dito sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah, yung epekto na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Woo! Hallelujah. Lahat na magsabing, woo! Isa pa, woo! Oh yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. A woman's call. Tinatawagan tayo ng Diyos. Hindi lang hanggang dito sa mundong ito, but to eternal impact. Amen. Hallelujah. Maaari na kayong umupo, mga kapatid. And the word of the Lord will continue to flow in our midst. Hallelujah. Napakadakila ng Diyos. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Hallelujah, sa ating konferensyang ito. Amen? Praise God. Masaya ba kayo na nandito sa convention center? Ang ganda, mga kapatid. Amen? Praise God. So, last year, tayo po ay may registered delegates na 666. 666. But, for God's glory, today po, 1,051 na delegates. Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Oh, glory to God. Ang sabi ni Ma'am Lina kanina, grabe yung dinaanan ng mga committee. Bakit? Malapit na yung due. April 27, 200 plus pa lang ang nag-register. Sabi ko kay Ma'am Jem bilang ating advisor, Ma'am, paano ito? Nakaka-nervyos. Dahil convention ito. Yung 250, dyan lang kayo sa harap. Paano dyan? Ngunit dakilang Diyos, palakpakan natin ang Diyos. 1,051 delegates. Hallelujah, for God's glory. Amen. So masaya ang lahat. Sabi ng karamihan, yung pumunta sa Maynila, hindi na daw atin ng district. Pero alam nyo, sila ang naunang nag-register. Hallelujah, dahil ibang klase ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nagsisimula sa ating mga pamilya hanggang sa iglesia ng ating Diyos. Hallelujah. A woman's call to eternal impact. Hallelujah. Hinihingi ko na tayo tumayo, mga kapatid. Praise God. Inihiling ko kay Ma'am Jem
Hallelujah, napakalaki ng papel ni Ma'am Jem, mga kapatid. Dahil alam nyo, bilang ina, mga kapatid, hallelujah na matagal, praise God, kahit nandun na si Sir, siya na ay Regional Assistant Superintendent, mga kapatid, pero hindi nila tayo iniiwanan sa lahat ng gawain. Amen? Ma'am Jem? Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon minsan pa, mga kapatid. Hallelujah. Lord, you are so good. You are so good, oh God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Damang-dama namin sa araw na ito, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Panginoon, paging dapatin mo kami sa iyong katapatan, tunay na tumutugon ka sa aming mga dalangin. Thank you, Lord. Nakita po namin ang breakthrough ng aming registration, and we honor you, we glorify you, O God, sa napakalaking katugunan ng district na ito, O God, NWLD. Thank you, Lord. Nakatayo na rin po ang magtuturo ng mga salita, Ma'am Arlene Prado. I pray, God, for your anointing upon her life, O God. At sa oras na ito, bigyan mo siya ng liberty, Panginoon, na makapagsalita. Galing sa iyo, Panginoon. This is your word, O God. And we believe you have a word for us this morning. And we are ready to receive from you today. We honor you, Lord. We glorify you. Lord, you are worthy of our praise. And we are thankful, Panginoon, sa hindi mabilang na pagpapalang matatanggap namin sa LN Conference. We believe, oh God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah, come on, hallelujah. Let's give God the best praise and worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo, hallelujah. Praise God. Amen, amen. Hallelujah, maaari na po kayong umupo, mga kapatid, and we will hear the word of God in our midst, mga kapatid. Praise God. A woman called to eternal impact. Ang sabi, mga kapatid, sa ating notes noong unang panahon, hindi binibigyang halaga ang mga nanay upang makapag-aral, ang sabi, mga kapatid. Dahil ang sabi, maaari, mga kapatid, sa pasimula, magiging nanay ka rin lang, mag-aalaga ka rin lang ng anak. Bakit ka pa mag-aaral? Dahil kung 20 ang anak mo, 20 taon ka na nandyan sa loob ng tahanan. Wala naman sigurong ganun, mga kapatid. Amen? Ngunit, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng ating notes, na nandun ang mga nanay, ang mga babae, mga kapatid, ay hindi binibigyan ng tuon upang sa ganun, mga kapatid, praise God, magle-level up. Dahil ang sabi, manager ng tahanan. Manager ka ba ng tahanan? Amen! Ikaw ang manager sa tahanan. Tayo yung nagmamanage, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At sinasabi, anak, huwag ka nang mag-aral kasi magkakaroon ka rin lang ng asawa. Nandun, maging housewife. Maaring sa mga puti na ang buhok, mayroong sigurong nakaranas sa ganon. Ngunit salamat sa Diyos. Hallelujah. Hindi hinayaan ng Panginoon na maging ganon tayo, mga nanay ng tahanan. Amen? Hallelujah. Nandun, mga kapatid, praise God, ang katotohanan, women played critical roles sa pagtitiyak ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Grabe, mga kapatid, bilang ina. Nandun lagi na, every time and then, weekly, nandito kami sa Baguio, pag may pasok ang Bible School, lagi tatawag ako, Ma, alam ko na yan. Anak, siguraduhin nakasarado yung mga gate, yung pintuan, siguraduhin, Ma, alam na namin. Tinitiyak natin na ligtas. Amen? Ngunit ang hindi nawawala, tinitiyak natin ang pananalangin para ligtas ang buong pamilya. Hallelujah! Nandun, mga kapatid, praise God, hallelujah! Nandun ang iniisip natin yung pangangailangan ng ating tahanan. Mga nanay, hindi po yung tatay ang nag-iisip, naku po, wala nang asin. Naku po, ay wala sigurong tatay na ganon. At ikaw naman, walang problema. Bahala na dyan. Hindi. Tayo, mga kapatid, mayroon pang natitira, pero tayo yung isipan natin, Lord, alam niyo yung rice dispenser?
Meron kayong rice dispenser? Amen! Yung paglagyan ng ng yung bigas, dispenser na lang. Ha? Kapag ka nakita mo na mayroon ng kumakaway, di ba? Anong ginagawa natin? In Jesus' name. Lord, kumakaway na Jesus. In the power of the name of Jesus. Yan ang trabaho natin ng mga nanay. Bakit sino? Yung asawa ba, mga kapatid? Hindi, walang pakialam din minsan, di ba? Dahil tayo po ang tinuringan na manager ng tahanan, hallelujah, kung gaano ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Nandun, mga kapatid, praise God, yung katatagan. Kahit lumong-lumo na tayo, mga kapatid, lumalabas pa rin sa bibig natin. Lord, Jesus, Ikaw ang higit, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, kahit naliligo ka, hallelujah, parang nare-revive habang naliligo, pero yung isipan mo, Panginoon, Ikaw ang siyang gagabay sa pamilya namin, Panginoon. Kung gaano binabanggit na hindi po tumitigil yung isipan natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, nandun sa makikita natin ang kalagayan ng ating pamilya. Gaano ang trabaho natin ng mga nanay. Hallelujah. Nandun ang sabi, mga kapatid, women are the unsung heroes. Alam nyo ba tayo mga bayani? Hindi lang si Gabriela silang. Di ba, mga kapatid? Tayo po, mga kapatid, hindi man natin ipinagsisigawan sa kalsada o sa kalye. Ngunit alam mo ba, hallelujah, na nandun nakikita na tayo po ang bayani sa loob ng ating tahanan. Bakit? Gaano, mga kapatid, ang role na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Hindi po simple. Hindi po simple. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, kukunti yung nakakapansin. Hallelujah, sa ating mga struggles. Kunti, dahil di natin pinapakita. Dahil may mga anak tayong tumitingin. Nandun, mga kapatid, yung pakikibaka natin. Yung damdamin natin, mga kapatid, praise God, yung dinadaan ng sakit. Lahat tayo nakakaranas yan. Wala ni isa sa atin na sinasabi, okay ako. Marami tayong nadadaanan, hallelujah, sa araw-araw, mga kapatid. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, we have our own silent battles every day. Nandun, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung minsan pag tumahimik tayo, nandun na, mga kapatid, hallelujah. Salamat na lang nandyan ang Diyos na ating tinatawagan, hallelujah, na sa mga, hallelujah, nararanasan natin araw-araw sa ating mga buhay, hallelujah. Nandun, praise God, ang kalakasan upang maharap natin, hallelujah, sa araw-araw, mga kapatid, na pangyayari sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Walang nakakakita sa tahimik natin, mga kapatid. Praise God, walang nakakapansin sa mga labanan natin within. Ang Diyos lamang, mga kapatid. Dahil kahit gusto mong sabihin, iniisip mo, hindi kailangan makita, hindi kailangan makita ng anak ko na ako'y susuko. Hindi kailangan pwedeng ipakita sa aking anak, hallelujah, na ako'y susuko sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Yet, despite the weight of hardship, we stood firm and strong. Ang nanay na nananatiling malakas. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Diyos. Alam ko, mga kapatid, narito ka, nakarating ka ngayon because you stand firm. Hallelujah. And strong in your faith. Woo! Oh, hallelujah, hallelujah. Mga nanay, kahit nandun na, hallelujah, sa hinaharap natin araw-araw, minsan sinasabi natin, Lord, di ko na kaya. Nakapagsabi na ba kayo, mga kapatid? Lord, di ko na kaya. Napapaawit tayo. Hindi ko na kaya, Panginoon. Ngunit andyan ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy pa rin tayong tumatayo. Kahit sinasabi ng bibig, di ko na kaya, Panginoon. Pero patuloy pa rin tayong tumatayo.
in our quiet endurance, sa ating pagtitiis. Nararanasan nyo ba sa ating pagtitiis? Hallelujah. Sa ating pagtitiis, we carried forward the banner of victory. Hallelujah. Sa iyong pagtitiis, pagkatapos ng iyong pagtitiis, winawagayway mo, hallelujah, ang tagumpay. Hallelujah, winawagayway mo. Dahil sinasabi mo, Lord, hindi mo ako pinabayaan. Sa time, Panginoon, na ako'y nadapa. Sa time, Panginoon, na ako'y nanlumo. Sa time, O Diyos, na ako, God, ay nanghina. Hindi mo ako pinabayaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi po madali, mga kapatid. To fight is it's not easy. Hindi biro. Hindi biro, mga kapatid. Ngunit salamat because in good time or in bad time. Sinasabi, mga kapatid, ang sarap magpuri sa Diyos kapag in bad time. Kapag good time, parang ang hirap magpasalamat. Baliktad? Hindi po. The more na marami tayong dinadaanan, the more na tayo'y patuloy na lumalapit, mga kapatid. Ang sarap kayang manalangin. Walang patid na pag-praise the Lord, walang patid ng pag-hallelujah, walang patid ng pag-thank you, Jesus. Oh, napakadakila ng Diyos because there is a purpose. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, in good time, Lord, or in bad time, hallelujah, I will always praise your name. I will always, Panginoon, hallelujah, na nandun faithful. God is always available to every word you utter unto God. Oh, available ang Diyos sa bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig. Our silence, yung pananahimik natin, yung tiyaga natin sa ating, hallelujah, mga dinadaanan, ang ating pag-asa, hallelujah, ang ating katatagan, ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon. Bakit nandyan ka, mga kapatid? Nagsasabi ka, mahal ko ang aking mga anak. Habang sinasabi mo yung mahal mo ang iyong anak, lahat, mga kapatid, ng action mo tinitingnan mo. It's true. Dahil ayaw natin, mga kapatid, na may makita ang ating mga anak dahil sila ang sumusunod na henerasyon. Hallelujah! Nandun, mga kapatid, nagiging matatag tayo dahilan, mga kapatid, sa sinasabi mong pag-ibig. A woman's call for an impact is a call to accelerate positive changes. Ang ganda, mga kapatid, maximum impact. Ang sinasabi, mga kapatid, praise God, hallelujah, mag-level up yung positibo, mga kapatid, na pagbabago. Sustainability or yung pagpapanatili to achieve greatest positive effect, influence or impression to the call of God. Pinapanatili natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, na nandun sa abot nating makakaya, ay inaayos natin ang ating mga sarili. Hallelujah, sa tulong ng ating Panginoon. Sa patuloy nating pagtawag sa ating Panginoon na, Lord, i-mold mo pa ako, Panginoon. Because we want to influence, we want to impress the calling of God in our lives. God made a woman with a purpose. May purpose ang Diyos. Amen? God made a woman in His image. Ito'y nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. Hallelujah, na sumasalamin sa bawat isa sa atin. Pag sinabi mo, mga kapatid, ang wangis ng ating Panginoon, nagdidesire ang Diyos. Gusto ng Panginoon na makita, maging salamin natin siya, mga kapatid, sa bawat hakbangin po natin. Proverbs 31 verse 25 to 26, strength and honor are her clothing. Ang kalakasan, ang sabi, mga kapatid, praise God, hallelujah, at ang kamahalan or yung respeto,
ang siyang suot natin. Ang ganda ng turo. Kailangan magkaroon ng respeto. Amen? Kailangan isuot natin yan. Yung pagre-respeto. Ang sabi nga lagi mga kapatid, ang sarap kasing makinig kapag kasawang ang ating napapakinggan na turo. Ang pagrespeto mga kapatid, hallelujah, nandun lagi na, ang sabi ni Pastor Mamulang kanina, hindi mo pwedeng ipahiyang yung asawa. Huwag mong sabihin, ang hina mo kasi. Mas matalino ako sa iyo, kaya makinig ka na lang. Sinasabi mong gusto mo ng blessing, mawawala ang blessing. Dahilan sa hindi natin alam ang dapat nating tayuan. Ngunit kung nandun, hallelujah, idamit natin, hallelujah, ang sinasabi, the strength and honor, mga kapatid, praise God, ay nandun idamit po natin. And she shall rejoice in time to come. Hindi lang ngayon na ikaw ay magalak, kundi ang sabi, tuloy-tuloy yan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Diyos. O gusto kong maging masaya, maglingkod sa Diyos, yan lang, ang sabi niya. It will continue sa buhay po natin kung idamit natin mga kapatid, praise God, hallelujah, the strength and the honor. She opened her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Sa bawat pagbuka ng ating bibig, nandun mga kapatid ang karunungan. It's not us, but it is of God, because of Him. Salamat sa Diyos. Mayroong ang narinig mga kapatid. Yung tao na yan, noong una na nakilala ko, hindi mo maipinta ang mukha, yung kanyang bibig, puro mga pero ngayon, grabe. Yung word pa lang na grabe, ngayon, grabe. Ang gaganda na ng lumalabas sa kanyang bibig. Hindi yan sa iyong karunungan, ngunit sa karunungan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang kautusan, ang kagandahan ay nasa kanyang dila. Magsama kasi yung bibig sa dila. Hindi pwedeng maghiwalay ito. Ano kayang itsura natin kung yung bibig natin nandito, yung dila dito? Hindi pwedeng maghiwalay. Magkasama po mga kapatid na sa bawat pagbuka ng ating mga bibig, sana nandun yung pagpapala ng salita ng Diyos ang siyang lumalabas sa ating mga bibig. Sana lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid, ay kagandahan. Amen? May purpose ang Diyos na binigay sa atin. May purpose ang Diyos, bakit binigyan ka ng kalakasan? Kung sinasabi mong malakas ang Panginoon, may purpose yan, hindi lang para sa iyo yan. Ang kalakasan na yan, gusto ng Diyos na magamit para sa kanyang gawain. Ang kalakasan na yan, gusto ng Diyos, mga kapatid, na magamit para sa kanyang kapurihan. Hallelujah! Nandun mga kapatid, ang katalinuhan na yan. Kung sinasabi mong mayroon kang karunungan, katalinuhan, hallelujah, kapag ka nanggagaling sa Diyos, hindi ito ang tinataas mo, ngunit itinataas mo ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Nandun mga kapatid, magkakaroon tayo ng magandang impluensya kapag ka ang salita ng Diyos ay makita po sa ating mga buhay. Hallelujah. Psalms 139 verse 13 and 14. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Ang sabi nga, kilala tayo ng Diyos, nandun pa lang tayo sa sinapupunan, mga kapatid, ng ating mga nanay. At tayo rin naranasan natin sa ating sinapupunan. Gaano mo iniingatan? Meron ba dyan, alam niyang buntis, umakyat pa ng lungboy, umakyat ng damortis. Ay, hindi niyo alam ang damortis, hindi ko alam ang Tagalog noon, pasensya na kayo. Kamatsili, o kaya mo bang akyatin yun? Di naman siguro, di ba? Binigyan ka ng katalinuhan ng Diyos na iayos ang lahat ng bagay. Hallelujah. Sapagkat iyong inaanyo ang aking mga lamang loob, iyong akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Iningatan tayo lahat ng Panginoon. Bakit ka narito ngayon? Iningatan tayo ng Diyos dahil may purpose ang Panginoon. Nandito ka ngayon upang magpuri, upang makinig, upang maging impluensya, upang nandun mga
maraming nangangailangan ng katulad ng kaligtasan na ating natanggap. Hallelujah! Nandun mga kapatid, praise God, ginawa tayo ng Diyos. Ang sabi nga, fearfully and wonderfully made by God. Gaano yung fearfully? Gaano yung pag-iingat ng Diyos? Kaya nga sabi ko kay Pastor minsan, habang tinitingnan ko doon sa Ilocos Sur, mayroong page ng buong Ilocos Sur, sa kagalakan ng bawat pamilya na maliligo sa ilog, umuwi ng kulang na ang membro ng kanilang pamilya. Ang sabi ko, Lord, sabi ko kay Pastor, bakit ganito na? Ang isipan ay mag-enjoy. Ngunit pag-uwi, nandun ang luha. Dahil nalalagasan na ng pamilya, dahil mga kapatid, nalulunod sila. Nakakilala kaya sila sa Panginoon? Kung hindi natin ayusin ito, na mayroon lang mailapit sa harapan ng Panginoon. Gaano yung responsibilidad, gaano yung purpose ng Diyos. Bakit ka ngayon narito na makinig sa kanyang salita? Dahil marami ang nangangailangan, hallelujah, ng kaligtasan na kung saan ine-enjoy natin ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos. Hallelujah, nandun ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi lang hanggang sa atin yung kaligtasan, mga kapatid, na atin pong natanggap. God invites women to participate in His mission. May misyon ng Diyos. Alam niyo, napakalaki yung mga kapatid, yung pribilehyo ng bawat isa sa atin. Na nandun mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Panginoon. Hallelujah, halika anak, may misyon akong ipapagawa sa'yo. Gaano mga kapatid kung ang Diyos ang nagsasabi sa iyo, pagkagising sa umaga, sinasabi niya, anak, bumangon ka na, manalangin ka na, dahil may misyon akong ibibigay sa iyo sa araw na ito. Mayroon akong taong, hallelujah, na kailangan mong abutin. Mayroong tao na kailangan mong sharean. Pupunta ka nga lang mga kapatid. Kahit sabihin mo saan ang bang masarap puntahan ngayon, mall? Mag-amen naman kayo kung saan ang masarap na puntahan. Sa mall, may purpose pa rin ang Diyos. Sa mall, umupo ka lang doon. Oh, hanggang magkwentuhan kayo, naranasan nyo, hanggang magkwentuhan kayo. Yung una, tagaan ka, tagasaan ka. Kung minsan, tagasaan ka sis, nasisis mo, hindi mo naman sister pa, di ba? Pero sis, may plano ang Diyos. May gagawin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil may misyon, hallelujah, na ipagawa ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang sabi niya ng ating Panginoon sa Isaiah 6:8, I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? Napapakinggan natin hanggang ngayon yan. Sino kaya ang ipapadala ko? Ngunit ang sabi niya, heto ako, Panginoon. Hindi tayo pare-pareho, mga kapatid. Praise God. Ng ministry. Naniwala kayo? Hindi talaga yan ang linya ko, sis. Hindi talaga ako makapagturo, hindi yan ang linya ko. Ngunit may linya ka. Alam niyo yung linya mo, ikaw ang tagapaglapit ng tuturuan. Yung linya mo, mga kapatid, praise God, mag-akay. Hindi ka man magaling magturo, masabi mo lang na ikabisado mo yung Acts 2:38, at least, di ba? Pero hanggang hindi ganon. Sa bawat gathering ng mga nanay, nandun mga kapatid, kagalakan lagi na pag may doon sa church. Dahil hindi pwedeng lilipas ang gawain ng nanay na walang magme-memory verse. Ang sabi ng wag naman oldies, mga kapatid ng nandun na mga kapatid na sinasabing I enjoy the 20% off. Pero ang sabi, wala na, mahina yung memory ko. May memory gap na, uminom na tayo ng di ba? Ngunit alam niyo mga kapatid, hallelujah, if we desire to have the word of God in our, hallelujah, in our heart, hallelujah, hindi po magkukulang ng Diyos, ma-e-enjoyan mo mga kapatid. Hallelujah, at ito'y magagamit mo. Nandun mga kapatid, here I am God. Sabihin lang natin, alam nyo lang, hinihintay ng Panginoon yung sasabihin natin, eto ako Panginoon, saan mo ba ako pwedeng ilagay?
Kung hindi man ikaw ang gagamitin, pwede kang tumayo doon. Hallelujah, na mga haral. Naku, sister, di ko kaya yung 1 hour. Eh, kung ang kaya mo ay 30 minutes or 10 minutes, di. So be it. Dahil lumalabas sa iyong bibig ang salita ng Diyos. May misyon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. All people are called by God to His mission, but God has seen something wonderful in a woman's heart. Alam niyo yung sinasabi natin hindi tayo marunong, may nakita ang Diyos sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Ang nakita ng Diyos, your faithfulness, your courage. Nakita ng Diyos yan, yung katapatan mo. Hallelujah. Kaya binibigyan tayo mga kapatid, nagtrust ang Panginoon. Ini-entrust niya sa bawat isa sa atin yung misyon na yan. Hallelujah. Nandun mga kapatid, a woman willing to sacrifice. Hindi biro yung sacrifice na word. Hindi po biro mga kapatid. Pag sinabi mong sacrifice, grabe. Ano yung pinakamahal mo? Sacrifice. Ang sabi, you are willing to sacrifice, you are willing, mga kapatid, you are available. Ito yung matindi, pag hindi ka available, kahit anong plano ng Diyos sa buhay natin, walang mangyari. Amen? Having a burden for the lost for His kingdom. Kapag nandun, Lord, ito ako, available ako. Hallelujah. May burden ka sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men. Dahil mahirap mag-share na hindi muna natin, mga kapatid, na una ito na makalasap ng biyaya ng Diyos ng pagbabago. Amen? Ito ang magliliwanag sa pamamagitan, hallelujah, ng mga gustong ipagawa ng ating Panginoon. Ito yung sa magagandang gawa, mga kapatid. At ang kanyang kaluwalhatian, ang sabi niya, ay bigay natin sa ating Panginoon. Our mission to share how important salvation is, how we are privileged knowing God, and the joy we feel in serving God. Gaano yung kagalakan? Hallelujah. God expects women to obey His word. Amen? Gusto natin yung mission ng Diyos? Kailangan mayroong, mga kapatid, pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Inaasahan tayo ng Diyos na sumunod sa kanyang mga salita. Hallelujah. Ang sabi sa Luke chapter 11 verse 28, but He said, ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it. You are blessed. Kapag nandun, mga kapatid, hallelujah, napakapalad, hallelujah, ng taong nakikinig sa kanyang salita at ito'y kanyang ginagawa. Dahil kapag makinig lang tayo at walang gawa, ang sabi ay patay. Kailangan anong mapakinggan mo, gawin po natin. Amen? Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. That we keep His commandments, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sinong nahihirapan dito, mga kapatid, na mag-share ng salita ng Diyos? Ang sabi niya, ang utos hindi nahihirapan, hindi daw tayo mahihirapan. Ang utos ng Diyos, hindi po nagpapabigat sa bawat isa sa atin. Because the Word of God, it leadeth us, mga kapatid, sa napakaganda, mga kapatid, na pangyayari sa ating mga buhay. Hallelujah. John chapter 14, verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, do you love God? If a man love me, he will keep my word. Iingatan mo ang salita ng Diyos kung mahal mo ang Diyos. And my Father will love him, and you will come unto him and make her our abode with him. Nandun, mga kapatid, mananatili tayo sa tahanan ng ating Panginoon kung ang kanyang salita ay mananatili sa ating mga buhay. Whew! Lahat na binago ng Diyos, hindi mapigilan ang kanyang bibig na magsasabi, mga kapatid, napakapalad ko, Panginoon. Lord, napakapalad ko, O Diyos. Dahil nararamdaman mo sa iyong buhay, hallelujah, ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
word in James chapter 1 verse 22. And not hearers only. Masarap makinig. Pero hindi daw hanggang doon. Tayo po mga kapatid ay tagagawa. Dahil lulukohin mo lang ang iyong sarili kapag ka nandun, nasasarapan ka lang sa pakinig pero walang gawa. Ang bawat isa na sumusunod at namumuhay sa kanyang salita, isang ganap na epektibo sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Nasasarapan ka lang mag-share. Dahil alam mo kung bakit? Maririnig mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pero kung wala kang marinig, hindi mo man lang marinig, wow, ibang klase palang maglingkod sa Diyos. Nakikita ko sa buhay mo, sister. Nakikita ko sa buhay mo, nagiging pagpapala ka. Alam mo, doon pa lang tumataas na yung tenga natin. Bakit? Dahil nakikita natin ang ginagawa ng Diyos. Napakapalad ng bawat isa sa atin. Hallelujah, na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagsasabi tayo, Lord, salamat po. Hindi lang ako kinig ng iyong salita. Ngunit nandun, Panginoon, hallelujah, ako'y dapat maging tagagawa sa iyong salita. Upang nandun, hindi ako mahihirapan na mag-share ng salita mo dahil makikita nila, ito yung salamin mo, Panginoon, na lumalakad. Ito yung salamin mo, Panginoon. Ito yung salamin ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, our testimony is not just in a word. Yung testimony mo, hindi lang, mga kapatid, every time na, sino mag-testify? Mga kapatid, alam nyo, napakabuti ng Diyos. Noong, 15 years old ako, naku, 80 years old ka na. 15 years old pa yung binabanggit mo. Hindi po. Nandun kapag ka, testimony sinasabi, every day in our lives, may ginagawa ang Diyos na sinasabi mo, Panginoon. Mga kapatid, nandun, hallelujah, ang buhay ko, gaano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Because of the Word of God. It's not you, but it is the Word of God. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, hallelujah, the character of God must be seen in our lives. Hindi po biro. Una, yung pagpapakumbaba. Ang sarap pakinggan yung humility. Pero hindi biro ito na ating magawa. Lagi nating sinasabi, Panginoon, tulungan mo ako na masumpungan mo ako, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba. Ano man ang marating ko, Panginoon, sana mananatili pa rin ang pagpapakumbaba. Sana, Panginoon, marami akong matutunan na salita mo. Mananatili pa rin, Panginoon, ang pagpapakumbaba. Sana, Panginoon, kung ano man ang maabot ng pamilya ko, sana mananatili pa rin makita ang pagpapakumbaba. Gustong makita ng Diyos ang pag-ibig. Minsan nasasaktan ang ating mga puso. Sabi nga kanina, unsung heroes. Tinatago natin yung sakit. Hallelujah. Ngunit sana, kahit gaano ang dinadaanan mo ngayon, nanay, gaano man ang dinadaanan mo ngayon, na sana mananatili yung pag-ibig na makikita, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah, mananatili yung katapatan, hallelujah, sa ating pananampalataya. Sa ating mga buhay nakikita ang pagbasa. Ang hirap kung ikaw ang binabasa. Bawat step mo, kailangang ayusin kasi may bumabasa sa buhay mo. Hallelujah! Yung kapangyarihan ng mensahe ng Diyos, dito nila dapat makita, mga kapatid. Kahit kabisado mo ang buong Biblia, kung hindi makikita, dito, mga kapatid, wala pong kabuluhan. Ito, mga kapatid, pag napakinggan natin, kailangan mabasa dito, kailangan makita dito. Ikaw yung lumalakad na buhay na salita ng Diyos. Hallelujah. Our obedience. Hindi biro yung word na obedience. Ang obedience, sinabihan ka ng pastor, nandun, mga kapatid, sinabi niya kung anong dapat mong gawin, baliktad ang iyong ginawa. Walang obedience doon. Nung kaharap mo si pastor, oo pastor, oo pastor. Nung nandun ka na, lumabas sa kanilang pintuan, ano ba naman yan? Akala mo kung sino? Walang obedience doon.
Amen? Naranasan natin yan. Tahimik kayo, naranasan ko nga yan eh. Nandun yan dito yung asawa ng pastor ko eh. Ang salita ng pastor ko, alam nyo, there is no such word, no. Imaginin nyo yan. Sabi niya, Charlene, magbihis ka, punta ka sa lawag, sa radio broadcast. Di pa ako naka-review. Tapos sasabihin niya, mag-radio broadcast ka, mag-isa ako. Nanginginig ako. Sino ba dyan ang hindi manginig? Mararating from Ilocos Norte to Obra. Taga-Abra, alam nyo yan. Grabe. Pero ang sabi, ang pagsunod, hindi mo marinig yung word na no. Masakit, hindi? Masakit. Pero dyan mo makikita yung word na obedience through the word of God kung gusto mong magpagamit sa Diyos. Naranasan yung lumaban? Nakapagsalita kayo? Hindi lumalaban yung bibig, pero lumalaban yung utak. Amen? Yes, naranasan natin. Dahil hindi mo maaaring sabihin yung lumalaban na word kung hindi mo naranasan. Di mo alam ang epekto nun pag di mo naranasan. Ngunit salamat sa Diyos sa bawat pagtuturo ng Panginoon. Lalo tayong natuturuan, lalo tayo mga kapatid na lumalalim at lumalalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Gaano kadakila na may plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. The obedience is the foundation of influence. Yung pag-obey, makakapag-ano ka ng influensya dyan. Marami kang mapasunod dyan. Hallelujah. Nandun mga kapatid, praise God, we invite others because through this life, nakakaimbita ka ng mga tao sa tumitingin, sumasalamin sa buhay mo. Sa nakakabasa sa'yo, marami po mga kapatid, ang ganda naman ng buhay nito. Hindi yung kagandahan na mayroon ka ang nakikita, kagandahan na nakikita sa bawat isa sa atin upang nandun magiging ehemplo po ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Nandun we proclaim the word. Hallelujah! Pero kailangan bago mo i-proclaim para hindi naman mapahiyang Panginoon, nandun naranasan na natin yung prinoproklama natin na salita ng Diyos. Hallelujah! Because the word of God, ito po yung ilaw natin. Kapag may ilaw ka, hindi ka kailanman madapa. Pag may ilaw ka, alam mo ang direksyon. Pero kapag wala pong salita ng Diyos, kailanman wala po tayong direksyon. Hallelujah! Kailanman hindi natin masumpungan ang gusto, mga kapatid, ng Diyos na ipagawa sa atin. Ang salita ng Diyos, ito yung ilaw natin. Gusto natin? Minsan dumidilim ang ating tahanan. Nandun yung kagulumihanan. Nandun, sino ang may problema sa anak? Konti lang, praise the Lord. Congratulations! Diba? Kailangan natin i-congratulate kung hindi yung problema ang mga anak. Pero yung panahon ngayon, umiiyak tayo. Grabe yung panahon ngayon, mga kapatid. Hallelujah, hindi po biro ang nangyayari. Huwag mong sabihin, kami lang sister, ikaw hindi. Ano ka? Magkaklase tayo. Amen? Huwag mong sabihin, okay ang pamilya nyo kasi pastor kayo. Magkaklase tayo, classmate tayo. Kung may anak ka, may anak ako, magka-classmate tayo. Ayawan ko kung anong grade lang. Anong grade mo? Kung 80 ka, salamat naman kung 85 ako, di ba? Hallelujah. Pero hindi, walang makaka-grade sa atin. Pero pareho tayong dinadaanan. Hallelujah. Ngunit tayo, pareho man ang dinadaanan natin. Salamat sa Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng kalakasan upang nandun makayanan natin ang bawat dumadaan magpasimula sa loob ng ating tahanan. Hallelujah. Nandun mga kapatid, alam nyo kung bakit ko nababanggit ito? Imagine nyo 30 years old yung panganay, 28 yung pangalawa, 12 yung pangatlo. Hallelujah. Kagraduate lang. Salamat naman sa Panginoon. Nandun kami, graduation. Nag-speech din siya, katulad ng pag-speech kong welcome, welcome, welcome. Di ba mga kapatid? Habang nandun, ano na yung speaker.
Dahil sa sobrang init, wala kaming upuan sa loob. Nandun kami sa labas. Habang nakikinig minsan, ma'am, minsan, doon sa biglang nagsigawan ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga bata. Ano yun? Alam mo, kung hindi mo napakinggan, ano yun ang inaan mo? Ano yun, di ba? Ano yun? Bigla, may nagsabi, ma'am, yung bata na anak ng pamangkin ko, Mami, sabi niya, alam mo, may natanggap si Gisleya na 1,000. Sabi, wow! Nagganon ako ng wow. Di ko pa alam kung ano bang nangyari. Yung pala mga kapatid, yung speaker ng graduation ng grade 6, sabi niya, sino dito ang mag-graduate na makaikabisa ng Philippians 4:13? Alam niyo mga kapatid, hindi daw siya tumayo. Kaya sabi ko, anak, kung word of God, ikaw dapat ang mauna. Huwag ka nang magkwan. Dahil alam niyo, sabi niya ganito. Kaya nga, sabi ko, magka-classmate tayo eh. Baka ganun din ang ka-classmate ko. Ang sabi niya, mga kapatid, pinasasabi ng speaker, Philippians 4:13, walang nagtataas. Nung sinabi niya, yung makakabasa, kayo na mag-graduate, bibigyan ko ng 1,000. Wow! Number 1 na siyang tumayo. Lungkot ako. Nalungkot ako. Bakit? Bakit ka malungkot? 1,000. Hindi doon sa 1,000. Nalungkot ako na magkabisa lang pag may magbibigay. Ang sabi ko, alam mo anak, doon, na kami, yung hindi naman sama ng loob, yung kalungkutan ba, na hindi ko in-expect na ganun. Sabi ko, alam mo anak, ang salita ng Diyos, hindi pinapabayaran. Ang salita ng Diyos, sana sa ulitin, kung maulit man, kapag katanungin, dahil marami kang Bible, memory verse, ang dami nilang memory verse, 30, 35, mga ganon, mga kapatid, kaya natutuwa ako. Nandun mga, sabi ko, Word of God yan anak. Yung kulang na lang naiiyak ka, sa sobrang yung mga iba, ngiti-ngiti yung mga nanay, hindi doon sa 1,000. Yung ko mga kapatid na saka lang nagtaas. Hindi mas maganda sana kapag tumaas, baka 5,000 pa. Di ba? Mas maganda yon. Kaya hindi ko pinapabayaan kahit na sabi ko, Lord, sa bawat salita natin, classmate ba tayo? Sa bawat salita natin, 10 na yung Englishin ka pa. Ang tindi ng mga bata. Pero salamat sa Diyos. Thank you sa mga Sunday school teacher. Thank you sa mga nagtuturo sa mga anak. Salamat sa mga nagtuturo dahil hindi nila kinakaligtaang ituro ang salita ng Diyos na siyang gagabay sa mga anak natin, na siyang nandun lalaki silang may takot sa ating Panginoon. Nandun mga kapatid, praise God, a women's influence shape future generation. Nandun mga kapatid, sa bawat pangyayari sa ating mga buhay, yung impluensya mo, hello. Okay. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Gaano mga kapatid ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Hindi biro, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Mayroon tayo, maging example tayo sa ating mga anak, mga kapatid. A woman's life becomes a testimony. Itong buhay na ito, darating ang araw, hindi ka kailanman makalimutan, mga kapatid. Mamatay man tayo, pero hindi makalimutan kapag ka ito ay naging ehemplo, hallelujah, sa mga taong sumusunod sa atin, hallelujah, na henerasyon, lalo't higit sa ating mga anak, hallelujah, mamatay man tayo, mga kapatid, hallelujah, kapag ka naging ehemplo tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hallelujah, lalaki po sila, maglilingkod din sila, hallelujah, nandun makikita din ang buhay nila, na mayroong takot sa ating Panginoon. Hallelujah. Nandun sabihin natin, we are not perfect.
Kung ito nga lang, sabi ko sa Panginoon, Lord, help me. Lagi kong sinasabi, Lord, help me. Hindi ako perfecto, Panginoon. Ang dami kong weaknesses, oh God. Ang dami, Panginoon. Pero sabi ko, Lord, hindi. Itago mo ako sa likod ng cross mo na hindi yung weakness ko ang makikita, kundi, hallelujah, ang kaluwalhatian mo. Dahil kung ang weaknesses kong makita, Panginoon, hallelujah, ikaw lang ang higit na nakakaalam. Every one of us, hindi man maganda yung istorya ng buhay mo, hindi man maganda, hallelujah, Mari, Rahab, hindi magandang kwento niya, ngunit nagpagamit siya sa Diyos. At nandun mga kapatid, minsan nadapa ka, tumayo ka. Minsan nagkasala ka, ang Diyos hindi nagkulang nung time na sinabi mo, Lord, forgive me. Hindi nagkulang ng Panginoon. Hindi tayo ginadsan ng Diyos. Ang haba ng pangunawa ng Panginoon. Ngunit sasabihin sana natin sa time na pinatawad tayo ng Panginoon, sana may magsasabi, Lord, narito ako. Ang sabi sa bawat magawa natin na hindi maganda, palitan mo yan ng maraming maganda at ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, hallelujah, hindi ko alam anong istorya ng buhay mo. Hindi ko alam kung gaano karumi ang buhay natin dati na, ngunit hindi yun ang maghahadlang upang tumayo ka, upang mag-share ng salita ng Diyos. Hallelujah, maaari marami ka, sinasabi mo, Lord, hindi ako karapat dapat, ngunit kung ibigay mo lang ang buhay mo, karapat dapat kang gamitin ng Diyos. Kung pasimula ngayon, sasabi mo, Lord, narito ako, gamitin mo ako, tulungan mo ako, Panginoon, na maging pagpapala, tulungan mo ako, Panginoon, na masumpungan mo na nandun, O Diyos, ang magandang asal na nagmumula sa iyo, maganda, Panginoon, hallelujah, na istorya ng buhay. Sa oras na ito sa iyong pagtayo, maaari mga kapatid, hallelujah, hindi natin alam, tayo tumayo mga kapatid. Hindi ko alam ang istorya ng buhay mo. But the Lord can make a great story. Hindi ko alam kung anong problema mayroon ka nung pumasok ka rito. But God knows your problem. Ang sabi ko kanina, hindi ko alam kung mayroon ka nang hihina ka. Ang sabi kanina, uuwi kang mayroong kalakasan. Pumunta ka dito, maaari, mga kapatid. Hallelujah, may ginamit ang Diyos para makarating ka lang dito. Huwag mong sayangin yung panahon mo dito dahil marami ang nagpapagamit para makarating ka lang dito because God has a purpose in your life. Hindi ko alam kung anong problema mayroon sa loob ng tahanan mo, pero pinili mo pa rin, hallelujah, na pumunta rito at makinig, magpalakas, hallelujah, sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung anong may kawalan sa iyong tahanan. Hindi ko rin alam anong problema mayroon ka sa iyong mga anak, ngunit alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Panginoon ang dinadaanan mo. Maaari, nasasaktan ka. Ngunit hindi yan ang maghadlang sa iyo para gamitin ng Diyos. Hindi ko alam, sister. Sinabi kanina, ang ganda sana kung lahat tayo maganda ang ugali ng ating mga asawa. Hindi ko alam kung anong nararanasan mo, pero hindi ka kailanman huminto na manalangin, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Maximum impact. Hindi hanggang bukas lang. Into eternal life. May pangit man na istorya sa iyong mga anak. Show your love na nanggagaling sa Diyos. May purpose ang Diyos. Hindi ka kailanmang talunan. Sa oras na ito mga kapatid, it is now our time na lumapit sa Diyos. Ang sabi ko kanina, hindi lang doon sa pakinig ka. Ramdamin mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo. The altar is the place to respond to the Word of God. Ang sabi lagi namin sa mga young people, ang lahat ng fellowship, mauna kayo lagi na. Dahil hindi natin pwede sabihin, bakit? Sa harap lang ba ang presensya ng Panginoon? But you know what? Kapag nandyan ka, may katabi ka,
may nagsasabi sa'yo. Sa mamamagitan ng kanyang pagpupuri, nagsasabi na papakinggan mo, sige lang sister. Sige lang, wag kang mag-alala. Andiyan ang salita ng Panginoon. Patuloy tayong magpalakas. Nanay, saan ka hihingi ng kalakasan? The Lord call each one of us. We need the anointing of God. We need the presence of God. Ikaw lang ang nakakaalam anong kalagayan mo na pumunta ka rito. Ngunit naghihintay ang Panginoon na nagsasabi, anak, narito ako. Hallelujah! Ikaw lang ang makapagsabi, nanay! Bakit hindi tayo lalapit? Andyan ang mga leaders, andyan si Ma'am Jem. Pare-pareho tayong mga nanay. Di man tayo pare-pareho ng istorya ng buhay. Ngunit maaari pare-pareho tayong tumatawag sa ating Panginoon. Hallelujah! Ladies, napakapalad mo kung wala kang problema. Ngunit naniniwala ako na bawat isa po sa atin may dinaalaanan. Come on ladies, hallelujah. Ito ang unang araw ng ating komperensya. Napakinggan mo, mababasa mo sa iyong notes, God has a purpose in your life. A woman's call, tinatawag ka ng Diyos, to eternal impact. Hindi hanggang dito lang. Eternal, walang hanggan. Yes. Hallelujah. Hindi biro ang nangyayari sa tahanan natin, but the presence of God, ang presensya ng Diyos, hindi po magkukulang sa mga bibig na tumatawag sa Panginoon. Hallelujah! Yes! Oh!